Guys, disclaimer, hindi ako may gusto nito, si Bossing. Sa totoo lang, sinabi ko na kay Bossing na to na okay naman na ito dayain na lang niya sa may processor niya kaso gusto niya mas malakas talaga, konting piit lang. Mas gusto niya mas malakas na. Okay, kaya siya mismo nagpalagay ng preamp Ace na V600. Okay, magiging honest tayo. Bali, ito yung ginawa natin nung nakaraan mga vlog pa natin na taga Tarlac kay Sir Manny Barido. Okay, ito yung pina-fix bias sa atin, and then nilagyan ng fuse, nilagyan ng fan, extra fan. Bali, pares lang naman to na is na V600 to V600, pero magkaiba sila ng ka-version ba? Iba sila ng version kasi ito yung unang labas, ito yung unang labas na sa taas na to, ito yung huling labas, yung nasa baba na to. Kung mapapansin nyo, sa digital display magkaiba. Ito malapad yung display dito. Okay, dito naman medyo maliit lang. Tapos maraming dinagdag dito. Tulad dito yung fan nyo, umikot-ikot. Dito sa taas wala. Tapos yung channel A, channel B, mayroon temperature dito na yung may logo talaga siya. Dito naman may temperature din, pero numero lang yung nakalagay. Numero lang sa taas. Okay, tapos 2025 8. Maangas meron palang ano ba pitsa ngayon pre? 8? 8 ngayon? Ay di, 7. May pitsa pala dito sa taas. 2025 8 August 7 alas 3:24. Tingnan natin yung alas 3:24. Late lang na konti kasi ito 3:56 na ako sa orasan ko late lang na konti lang din naman, parang pinaganda lang na konti kumbaga. Tapos yung label niya, may label siya kasing AAB dito. Yun, haba na yung paliwanag natin. Basta magkaiba sila ng version kumbaga, kasi ito yung una, ito yung pangalawa. Hindi pati ko may kalendaryo pala siya Tama naman, kalendaryo. Magkaibang features nila, pero pare sila na V600. Ngayon, ang pinaka-concern ni Bossing dito ay mas malakas ito. Mas malakas yung gain nito against dito sa may isang channel. Medyo para sa akin kasi mga porsyento siguro mga 80, 100. Kumbaga ito naka 100, ito naka 80 lang. Okay, kung na kunti-kunting differential lang din naman. Ngayon, parinig ko sa inyo na hindi natin babaguhin yung sige, may kuha natin na 9. Sabi natin mga 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. May audio kasi naka-play yung cellphone natin. Okay, pause muna natin. Yan, 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. Pares naka 10 o'clock yan yung apat na channel Ngayon, ito yung nakakabit na speaker ay sub naka-sub. Tapos naka-stereo mode. Ngayon, i-play ko ito. Pakinggan nyo. Ito sa taas nakakabit Okay. Malakas, di ba? Ayan. Kaya niya, parang kaya niyang bayuhin yung 1,000 ko. Ayun, pause ko to. Pause ko yan. Ngayon, lipat natin yung speaker and then mga input. Okay, lipat natin Okay, lipat ko lang saglit. Ayan, lipat ko yung input. Tapos, lipat natin yung speaker. Okay. Ayan, para masabi na pares lang yung move na ginawa natin. Okay, pares yung volume play ko to. Di ba? Medyo mahina na konti siya Pares yan pares yung control tingnan nyo. Naka 10 o'clock. Hindi naman natin binago yung audio input. Lalakas siya pag ganito na siya sa 11 o'clock. Medyo mahina na konti lang din naman dito sa may baba. Ngayon, ang gusto ni Bossing palakasin. Okay, ang gagawin natin dito ay palakasin natin. Lalagay tayo ng ito, preamp. Itong preamp na to, ito yung gamit ni Live sa Grandmaster niya. Ito yung ginagamit ko sa mga DIY ko na amplifier Okay. Ito siya, gamit ito ay 5532. Ayan.
Sabi ni bossing, mas gusto niya talaga na mas malakas, na kunting pihit lang is malakas na. Sabi ko, kapag nilagyan natin ng preamp yan, hindi hamak na mas malakas naman to against dito. Ngayon, ang gagawin natin para medyo umina siguro, i-drop na lang natin ng resistor. Lagyan natin ng resistor mamaya. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Sa ngayon, okay, baklasin ko muna. Tanggalin ko muna itong mga board dito. Ay, hindi na board pala. Maglalagay lang tayo ng preamp. Tingnan natin kung anong diskarte gagawin natin dito. Yung diskarte na ginawa ko. Ayan, 5532 yung IC na gamit nito. Okay, pre-amplifier. Kung nakapag-repair o nakakita na kayo ng preamp ng dito sa harap ng Grandmaster, ito yun. Ayan. Sa Shopee meron to eh. Marami na ako nagamit na ganito. Naka-stereo pala ito guys. Naka-stereo ito. Naka-left and then right channel. Okay? Yung supply, dito tayo kumuha siyempre. Yan, dito tayo kumuha. Saktong meron tayong mga socket dito. Bigay ni Kuya Rudy. So, marami tayong socket to. Okay, yan. Dito tayo kumuha. Ito ground, tapos positive, negative, yung kulay orange, tapos pula is positive. Okay, kailangan marunong kayo gumamit ng tester. Testerin nyo lang, sundan nyo lang yung positive, negative, and then ground. Ito ground common ito. Tapos inject siya dito kasi may data naman siya 15, 0, 15. 0 yung gitna, 15 negative sa may kaliwa, 15 positive sa may kanan niya. Tapos ito out, may nakasulat naman na out, and then ito in. Ito in ito. In in left, tapos in right. Tapos yung gitna is ground or common ground yan. Same din dito. Ito naman out na ito. Left out, then right out, tapos gitna is ground nya. Ngayon, saan tayo kumuha ng saan tayo nagdugtong o nagputol? Yung ito. Ito na kung saan na galing na sa may dito, galing na sa may input buffer. Saka tayo nagputol, yung papunta na dito, napapunta na siya dito. Okay, papunta na sa may amplifier natin dito. Okay, naglagay tayo. Ayan, in. Yung natin in na, pinutol natin yung linya na papunta rito, pinutol natin, in-inject natin sa may left channel. Tapos yung papunta naman dito is pinutol natin. Tapos dito natin in-inject sa may right in. Siyempre yung out niyan, yung kadugtong na pinaputol natin papunta rito sa may amplifier. Okay, dito natin ikabit. Okay. And then take note guys, huwag kayo magkabaliktad ng supply kasi masisira yan. Kung positive 15, positive 15, may data yan eh. Negative 15, negative 15 din. Mas madali gamitin kasi may data siya. Ngayon pag umubra to, dito lang siya ilalagay. Didikit ko na siya mamaya dito. And then ito guys, disclaimer, hindi ako may gusto nito, si bossing. Sa totoo lang, sinabi ko na kay bossing na to na okay naman na ito eh. Dayain na lang niya sa may processor niya eh. Kaso gusto niya mas malakas talaga, konting piit lang. Mas gusto niya mas malakas na. Okay, kaya siya mismo nagpalagay ng preamp. Although nag-order nga doon sa Shopee, hindi lang umabot eh. Dapat pinadala niya rin dito. Buti may naiwan akong isa nito, sa piraso. Pwede naman na dalawa gamitin mo nito. Isang channel lang. Eh ito naman naka-stereo na, edi isa na lang, di ba? Okay. Supply nito is from 8 volts to 15 volts. Pero 15 volts yung input buffer natin, hindi 15 volts din dito. Okay, sa ngayon, ito magiging labasan niya. Naka 220 yan naka 220 na ako. Yan, nakasan na lang ng loob to. Okay, naka normal mode siya. Okay, naka-play yung cellphone natin. Ako naka anong volume nito. Halos naka-full, bawasan natin ng konti kasi malakas yan. Okay, ano siya? Kanina 10 o'clock, medyo mahina pa siya. Ay, malakas na. O yan. Parang mas malakas na siya kumpara sa uno. Di hamak talaga na malakas or lalakas talaga kasi nga meron pa siyang dagdag na preamp. Okay, ngayon hindi naman pwedeng ganyan yan, nakalugay yan. Ayusin ko muna yan, lagyan ko ng dikit or i-fix ko muna na maayos. Saka natin ikumpara ulit sa may isa. Balik natin dito, ipatong natin tong isa.
And then tingnan natin kung may kinaiba ba yung tunog, nagbago ba, pumarehas ba, or mas malakas ba. Okay? Bali, eto na. Yung isa, pinisto ko muna dito sa taas, pero hindi siya totally nakatakip to Kumbaga makita nyo lang na nandyan yung bumper. Ayan Ayan, nilagay natin siya, dinikit natin. Sinapitan natin ng ayos yan. Baka sabihin nyo dinikit ko lang basta-basta. Meron ko yan, yung fish paper, nilagay ko siya dyan. Tapos dinikitan natin ng adhesive. Kapag dumikit naman ng todo yan or tumigas yung pandikit natin yan, matibay yan. Ayan, ganito lang muna pesto nya para may lipat-lipat ko siya. Ngayon, ito yung unang nakasalang yung nakakabit na speaker natin and then audio input. Tapos yung volume natin ay ano yung volume nito. Sige, hindi ko nagagalawin yan. Hindi ko nagagalawin yung volume nya. Ganyan lang siya. Parang naka 75 yata yan. Sige. Ngayon, ito. Mali. Pause ko muna to. Dating gawi kanina, katulad ng kanina. Bali, ito naka 10 o'clock to. 10 o'clock ko rin siya. 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. Yan, naka 10 o'clock parehas walang kanyan, walang lamangan yan. Ngayon, okay. Play ko to. Yan, ang tunog niya sumolid na siya, sumolid. Ngayon, baka makapiright tayo. Pause ko muna. Lipat natin sa may isa. Lipat ko sa isa naman. Kailangan, medyo mahirap ang pwesto natin medyo delikado kasi naka 220 na tayo. Okay, lipat ko siya dito. Kasi kapag naka 110 ako or naka valve, magpo-protect siya kapag nilakasan ko. Kaya tino 20 na natin para hindi siya mabitin Isa. Tapos ito pa. Kaya pag demo. Okay, ayan. Nakakabit na yan Ngayon, hindi yan nakakuha hindi ko babaguhin yung control. I-play ko lang to halos pares lang no? Mas lumakas pa nga ng konti na ito. Yan yung tunog niya. Gamit na lang kayo ng headset. Ganyan yung tunog niya. Ito yung mas malakas kanina. Ito yung unang version. Okay, ngayon pause natin ulit to. Pause natin, tapos lipat natin. One more. Ika nga. Okay, lipat natin ulit. Balik natin dito sa isa. Mas malakas talaga ito kasi may preamp pa to dito na isa sa gilid nya. Okay, dalpak natin ulit. Ayan. Isa pa. Okay, nakabalik na. Ngayon play ko to. Mas malakas pa nga ito na. Mas malakas sa preno. Mas malakas na ito konti. Ayan naman ang gusto ni Bossing na mas malakas ng konti Okay na. Although pwede pang dayain yan. Pwede naman dayain yan na i-reduce siya ng resistor. Pwede naman. Pero para sa akin, konti lang naman diferensya ng ng pinalakas nito Pwede na yan. Kumbaga nakahabol na siya kahit paano. Yan lang. Hanggang dito na lang. Inuulit ko guys hindi ako may gusto nito ng ganitong diskarte. Si Bossing, ang may sabi niyan na kung maaari, mas malakas, mas palakasin, mas okay. Ako lang, okay na ako sa stock nito na ibabagay ko na lang sa processor siya kasi gusto niya lagyan ng mas gusto niya mas malakas talaga konti. Okay kaya ginawa natin yung ganito. Okay, hanggang dito na lang.